ang maihayag sa lahat ng pagkakataon. Dalangin po namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen po. Yes, good morning po. Salamat po sa Panginoon at muli tayong sama-sama upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Nais ko lamang pong basahin sa inyo ang awit 34, sabi, "Purihin si Yahweh, siya ay inyong awitan, ninyong bayang hinirang. Siya ay pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan." So ito yung pagkakataon na magpasalamat tayo sa Panginoon sa buong isang linggo na tayo po ay kanyang iningatan, ginabayan. May mga pagsubok man, may pagpapala, may pagpapalo, ay patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Sabay-sabay po na tayong umawit sa ating Panginoon. Praise Him, you heaven and all that's above. Praise Him, you angels and heavens above. Let the whole earth praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heaven and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Praise Him, you heaven and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Yes, patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Awitin siya at pasalamatan. Awitin po natin ang great things. Let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done
promises yes and amen. You will do great things. God, do the great. For hero of heaven, you conquer your day. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, I said, your name is that I, oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Come on, church. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You have done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We ask in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, I say, your name is the Lord. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Yes, Lord. Lahat ng bagay, Panginoon, ikaw lang po lahat ang may gawa, Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, alam natin na ito ay mayroong kadahilanan. Kaya patuloy tayong magsumamba sa Panginoon, patuloy natin siyang papurihan. At alam natin na hindi tayo niya pababayaan. Basahin po lang natin Isaiah 37:16, sabi niya, Lord Almighty, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdom of the earth. You have made heaven and earth. So, siya lang po talaga. Wala na po tayong pwedeng tawagin sapagkat siya lang po ang Diyos na pwede nating sandalan. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. You're not a God created by human hands. You're not a God dependent on any mortal man. You're not a God in need of anything you can give by your plan. That's just the way it is. You're not a God created by human hands. You're not a God dependent on any mortal man. You're not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne, 'cause you are God alone. And right now, in the good times and the bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and
Yes, Panginoon. Nag-iisa ka, Panginoon, na dapat namin pagkatiwalaan. Lord, sa huling aming awitin, Panginoon, ihanda mo po ang aming puso, Panginoon. Gawin po natin itong prayer na totoo ba na ang Kristo, si God ay nasa puso natin. Sabi doon sa kanta, yet not I, but to Christ in me. Nasa atin po ba ang Panginoon sa ating puso? Patuloy po tayong umawit. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is only but to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but to Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior never stay. I live around in weakness and adversity, for in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. To the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but to Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this hour, my sin has been defeated. Jesus now and ever is mine. All the chains are
ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Nihiling ko po na tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Mark chapter 11, verse 22 hanggang 24. O Marcos, Ata 11, talatang 22 hanggang 24. Ito po ang sinasaad. Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan sa bundok na ito, ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anumang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon." Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. O Amang Banal, Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, at muli, kami po ay tinipon mo sa lugar na ito upang kami po ay sama-samang manalangin, sama-samang makipag-fellowship sa bawat isa, at gayon din, sama-sama po kaming mag-aaral ng iyong salita. Dalahin ko, Panginoon, nawa tulungan mo po kami, nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang mahayag sa aming kalagitnaan, ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan, at tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay may apply po namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya dalangin ko, Panginoon, patuloy mo po kaming hawakan, patuloy mo po kaming i-equip ng iyong salita, at tulungan mo kami, Panginoon, na lubos naming maunawaan at lubos naming kayong makilala sa pamamagitan ng aming pakikipag-usap sa iyo, sa pamamagitan ng aming panalangin, ganon din sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita. Kaya dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa amin ng oras upang kami po ay patuloy na lumapit sa iyo. Maraming salamat po. Sa oras na ito, muli kaming humihingi ng awa, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong tulungan mo po ang aming mga kapatid na kung saan, Panginoon, ay mayroong karamdaman. Dalangin ko, Panginoon, ang inyong divine, ang complete healing and recovery para po sa aming kapatid, Sister Rachel Chan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ikaw rin po ang mag-provide ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo po siya iiwan, hindi mo po siya pababayaan, sapagkat ito ang iyong pangako sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat po. Ganon din nilalapit po namin sa inyo ang dalangin po namin na ikaw po ang magbigay ng comfort sa pagpanaw po ng kapatid po ng aming kapatid, si Brother Odi Sevilla, Panginoon, na kung saan ang kanyang kapatid, Panginoon, ay pumanaw. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magbigay ng comfort sa kanila. Ikaw rin, Panginoon, na magbigay ng provision sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Lord, maraming salamat po. Patuloy kaming lumalapit sa inyo at sa oras na ito, ikaw, Panginoon, ang tumulong sa mga kapatid, Panginoon, na mayroong karamdaman. Ikaw po ang aming dakilang doktor, ikaw po ang magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan upang masustusan, Panginoon, ang mga medication na kailangan para po gumaling ang aming mga kapatid. Lord, maraming salamat po. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na pinanghihinaan ng loob
Dalangin ko, Panginoon, Ikaw po ang magbigay ng comfort sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpaalala na Ikaw, ang pangako mo ay hindi magmamaliw, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya dalangin ko, Panginoon, Ikaw po ang patuloy na magpaalala sa amin, nawa ang banal na Espiritu ang siya pong patuloy na mag-convict sa amin na kami lamang ay magtiwala sa iyo at sumunod sa iyong mga pinag-uutos sa amin. Maraming salamat po. Sa oras na ito, muli po naming inilalapit ang mga natitira pang gawain ng Lord's Epistle Baptist Church sa taon ng 2025. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy mo pong bigyan ng kalakasang pisikal, kalakasang espiritual ang mga leader ng iglesyang ito upang sa gayon, Panginoon, ay magampanan po namin ang aming mga tungkulin ng ayon sa iyong kalooban, nang sa gayon, Panginoon, ang mga natitira pa pong gawain o mga activities po ng iglesyang ito ay maisakatuparan ng ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat po. Ikaw rin, Panginoon, ang magbigay ng provision para po sa mga gawain na ito. Ganon din, Lord, muli po naming inilalapit sa inyo ang gawain po namin ang outreaches at Southville 3A at GSIS Reloc. Dalayan po namin na ikaw po ang patuloy magpala, Panginoon, sa mga bata na tinuturuan doon sa Southville 3A. Ganon din, Panginoon, ang mga home Bible studies na ginagawa doon. Patuloy mo pong pagpalain ang mga kapatiran na nagvo-volunteer para po maging maayos at maipahayag, Panginoon, ng maayos ang magandang balita sa mga home Bible studies na ito. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga nababa na umaattend sa mga home Bible studies na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magkalinga sa kanila, patuloy na mag-equip ng iyong salita at patuloy na mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Ganon din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang isa pang outreach sa GSIS Reloc. Patuloy mo pagpalain ng mga home Bible studies, Panginoon. At ganon din, Lord, tulungan mo kami na makahanap po kami ng lugar, bagong lugar, Panginoon, para po sa mga bata na tinuturuan. Dalayan po namin nawa, hindi po ito mahinto. Bagos, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin, magkaloob ng lugar, Panginoon, na para po mapagdausan ng pagtuturo po sa mga kabata, Panginoon. Lord, salamat po. Ganon din, Lord, patuloy mo pong pagpalain ang mission point sa Mahadain sa pangunguna po ni Pastor West at ng kanyang pamilya, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ito po ay yung palagawin, Panginoon. Nawa sa iyong tinakdang panahon, ito ay maging isang iglesia, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ang inyong provision sa mga gawain na ito, Panginoon. Nawa patuloy mo pong pagkalooban ng mga kaluluwa na mababahaginan ng iyong salita na kung saan sila po ay magiging miyembro kung mangyayari, Panginoon, sa iyong kalooban na maging isang iglesia ang mission point sa Mahadain. Patuloy mo pong pagpalain ng mga volunteers, Panginoon. Nawa madagdagan pa po ang mga volunteers na naghahayag ng iyong salita para po may palaganap ang magandang balita doon sa lugar na yun, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Nawa, Panginoon, kumilos po kami ng ayon sa iyong kalooban, hindi ayon lamang sa aming sarili, Panginoon. Bagkos kami ay magtiwala sa iyo na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Maraming salamat po. At sa oras na ito, muli po naming inilalapit sa inyo ang aming panambahan. Nawa ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong mag-convict sa amin. Ang banal na Espiritu ang siya pong magpaunawa sa amin, sa mahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami, Panginoon, ito po ay mai-apply po namin sa aming mga buhay at maibahagi din namin sa aming kapwa. Nawa ikaw po ang aming maitaas, ikaw ang aming maparangalan, ikaw ang aming madakila at mabigyan ng kalawalatian sa umagang ito. Purihin po kayo magpakailan paman, ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po. Batiin po na natin ang ating mga katabi. Alam ko, nabati na natin sila. Huwag na tatayo, yung mga katabi natin, kapitan natin, at sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Yan. Masaya ang mga
ang mga mananampalataya na nagmamahalan, di ba, nagbabatian. Sapagkat ito ang inaasahan sa atin ng Diyos. Ang tayo ay magbuklod-buklod. Ano man ang ating nararanasan. Okay, last Sunday, mga kapatid, tinapos natin ang ating pag-aaral tungkol sa mga hilig ng laman ayon sa nakasaad sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Sa mga talatang ito, mga kapatid, ay pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo. Pinaalalahanan tayo na iwasan natin o iwaksin natin ang mga kasalanang ito, sapagkat ang gumagawa ng mga kasalanang ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At nawa ay marami tayong natutunan sa pag-aaral nito. Nawa ay nakita din natin na ang isang Kristiyano na nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay hindi dapat ginagawa ang mga kasalanan ng hilig ng laman. Sapagkat tayo na mga mananampalataya ay itinuro na banal ng Diyos dahil kay Jesus. At ang isang banal ay pawang kabutihan lamang ang dapat ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, ay pagpapatuloy pa rin natin ang ating pag-aaral patungkol pa rin sa ang laman at ang Espiritu. Ang laman at ang Espiritu dahil natapos na natin ang mga hilig ng laman na ating pinag-aralan sa mga nakaraang linggo. Sa umagang ito, mga kapatid, ay uumpisahan naman nating pag-aralan ang mga bunga ng Espiritu na matatagpuan po natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan nga po natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ano po ang sinasabi? Verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa maganito. Sa English, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo at tayo po ay sumandaling manalangin, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O amang banal na manaming Diyos, ama naming muli kami po ay lumalapit sa iyo at humingi po kami ng awa. Tulungan mo kami na ang mahayag po sa aming kalagitnaan, nawa ikaw ang aming maparangalan, madakila at maitaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami na ang mapapakinggan po namin, ito po ay titimo sa aming mga puso at isipan, at tulungan mo kami na ito po ay maisabuhay po namin. At ganun din, maibahagi namin sa aming kapwa sa iyong itinakdang panahon. Maraming salamat po. Nahiling din po namin, Panginoon, na po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Tulungan mo kami na makapag-focus lamang kami sa iyong salita, sa iyong mensahe, at ganoon din sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin po kayo magpakailan pa man, ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Matapos nating talakayan ang iba't ibang gawa ng laman o yung hilig ng laman, uumpisahan nating talakayin ang mga bunga ng Espiritu o tinatawag natin the fruit of the Spirit. Napansin po ba natin sa ating talata na yung fruit o yung bunga is singular, di ba? While words is plural o ang gawa ay marami. Ipinapakita nito na ang mga individual gawa ng laman ay iba't iba at hindi kinakailangang magkakaugnay. Diba? Samantalang ang bunga ng Espiritu, kahit na nagtataglay ng iba't ibang katangian, it is in reality one.
One in the sense made it possible by the combination of all 9 characteristics in these verses na ating binasa. A person may be guilty of the works of the flesh kahit na isa lamang yung kanyang ginawa. Ngunit, hindi maituturing na ang isang tao ay nagbubunga ng bunga ng Espiritu maliban kung ang lahat ng bunga ng Espiritu o yung katangian ng bunga ng Espiritu ay makita sa kanyang buhay. Kaya kinakailangan yung fruit o yung bunga ng Espiritu, dapat ito ang makita sa bawat mananampalataya. Sapagkat magkakaugnay ang bawat isa. Katulad ng sinabi sa ikalawang Pedro, Kabanata 1, talatang 5 hanggang 8, kung saan ang ekspresyon na dagdagan ang iyong o add to your ay nagpapakita na ang mga biyaya ay konektado sa isa't isa. At lahat ay kinakailangan upang lumago sa kaalaman sa Panginoong Hesukristo. Kung ang isang tao ay nagtataglay ng isa o higit at hindi lahat sa pabiyayang nakalista sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, that alone does not constitute the fruit of the Spirit. One who is led by the Spirit will produce them all. Lahat ng, kung ang isang mananampalataya ay ginagabayan ng Espiritu, o ang isang tao ay ginagabayan ng Espiritu o ng banal na Espiritu, magbubunga siya ng lahat ng mga ito. Kaya mga kapatid, habang sinisimula natin ang pagsusuri sa bunga ng Espiritu, makikita natin mga kapatid, ang virtue o yung virtue ng pag-ibig ang nangunguna sa lahat. Okay. Anong sabi? Yung virtue ng pag-ibig ang nangunguna sa lahat. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yun na nga yung lumabas na. 1 John chapter 4 verse 8. And love is the greatest virtue of all according to 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Ngunit ano ang pag-ibig? Ano ang lugar mayroon ito sa buhay ng isang Kristiyano? How can we best demonstrate our love toward God and toward man? Ito ang ilan sa mga tanong na ating sisikaping sagutin sa araling ito. Magsimula tayo sa unang bunga ng Espiritu, ang pag-ibig. Ang mga Griego, mga kapatid, ay may 4 na salitang isinalin patungkol sa pag-ibig. 4 na salita. Ano-ano ang mga ito? Ang una ay eros. Ano yung eros? Yun yung makamundo o sexual na pag-ibig, sexual love. Second, philia, ang pagmamahal ng malapit na pagkakaibigan o the love of close friendship o yung tinatawag natin na friendship love. Ang pangatlo ay storge. Ang pagmamahal patungkol sa relasyon ng pamilya o the love of family relationship. At ang pang-apat, ano yung pang-apat? Alam na alam nyo na, no? Talagang mga mananampalataya, alam na alam kung ano ang agape. Ang agape ay ang pag-ibig na tanging naghahangad lamang ng pinakamataas na kabutihan ng iba. The love which seeks only the highest good of others. Ang agape love, ito ang pag-ibig na binabanggit ni Apostol Pablo sa ating teksto sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ito po yung sinasabi niya na pag-ibig. Ito yung agape love na binabanggit ni Apostol Pablo sa ating teksto. At tinukoy din
sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang verse 8. Sabi nga, ang pag-ibig na tinukoy ni Apostol Pablo ay matiyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ang pag-ibig o agape love na ito na binanggit ni Apostol Pablo, ang siyang inaasahan sa ating mga Kristiyano. Ito ang inaasahan ng Diyos sa atin. Itong pag-ibig na ito ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Agape love ang ibinigay ng Diyos sa atin. At ito rin ang inaasahan ng Diyos na gagawin din natin sa ating kapwa. Kaya nga meron tayong sakripisyo, di ba? Kahit mainit ang araw, kahit na ang pakiramdam natin flawless tayo, pero dahil agape love na kailangan nating ipagkaloob sa ating mga kapatid o sa ating kapwa, baliwala yung init ng araw. Makapagbahagi lang tayo ng salita ng Panginoon na kung saan ganun din yung ginawa ng mga tao na lumapit sa atin na ginamit ng Panginoon para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya, yung mga natatakot na sumama o mag-volunteer dahil mainit ang araw, mag-isip-isip na po tayo. Ba? Sabi nga, mahiya naman tayo. Di ba? Agape love ang ibinigay ng Diyos. Buong buhay ni Jesucristo ang ibinigay sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ilang oras lang ang inihingi sa atin para naman tayo ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Ilang oras lang. Sapagkat nais ng Diyos na ang pag-ibig na ibinigay niya sa atin ay gawin natin sa ating kapwa. Katulad ng sinasabi ng John chapter 13, verse 34 to 35. Ano po ang sabi? Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Kahit pa ang kaaway, ay dapat nating mahalin kung paano tayo minahal ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, nung tayo ay wala pang Kristo sa buhay, ano tayo? Kaaway tayo ng Diyos. Subalit, ibinigay ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Ibinigay ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo, iniyalay ang buhay, dumaloy ang dugo, magkaroon lamang tayo ng kaligtasan. At kung sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, sigurado, maliligtas tayo at wala nang makakaagaw sa atin sa Diyos. Kaya nga, dahil dito, diretso na tayo nakakalapit sa Diyos. Diba? Agape love ang binigay sa atin ng Diyos. Gumamit din si Jesus ng parehong salita sa Matthew chapter 5, verse 43 to 48. Anong sabi? Ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw at pinauulan niya sa lahat. Walang pinipili, masama man o mabuti, mananampalataya man o hindi, pinasisikat niya ang araw sa lahat. Pinauulan niya sa lahat. Ito yung tinatawag na common grace. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway kung papaano ko kayo inibig. Agape love.
Agape love ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Sabi din ng Matthew chapter 5 verse 48, ito nga yung binabanggit natin, iniibig niya ang lahat ng tao. Wala siyang pinipili, wala siyang itinatangi. Kaibig-ibig man o hindi, inibig niya ang lahat. Ibigin natin, ganun din ang inaasahan sa atin ng Diyos. Ibigin natin ang ating kapwa, kahit na yung kaaway natin, ibigin natin. Diba? Sabi nga doon sa aming cell group ng Baptist Men, parang ang hirap naman, no? Diba? Pag may isang kaaway ka, parang ang hirap namang ibigin. Diba? Mahirap talaga. Dahil ang pag-ibig na ibibigay natin doon sa mga kaaway natin, meron ding proseso. Ano yung proseso? Kailangan mag-mature tayo, kaya nga lagi tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon. Kapag wala tayong kaalaman, mahirap talagang magmahal ng kaaway. Diba? Pero kung alam natin yung agape love na ibinigay sa atin ng Diyos, madali lang tayong magpatawad dahil tayo mismo, nakaaway ng Diyos dati, pinatawad tayo. Inialay nga yung buhay ni Jesus para sa atin. Yung pagpapatawad natin sa mga kaaway natin, di naman tayo mag-aalay ng buhay. Diba? Kakainin lang natin yung pride natin. Ay, hindi ko mapapatawad yan. Kasi sobra naman ang ginawa niyan sa akin. Niyurakan niya yung aking dangal. Mahirap talaga. Pero, kung tayo ay may kaalaman sa salita ng Panginoon, kung kilala talaga natin ang lubusan ng Diyos, madali lang magpatawad ng kaaway. Kaya nga patuloy tayong sinasabihan na tayo ay palaging magbasa, mag-aral ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat, kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, mas lalo tayong matututo, mas lalo nating makikilala ang Diyos. Tunghayan naman natin yung sa pangalawang punto, letter B. Tunghayan nating mabuti ang agape love. Ang agape ay may kinalaman sa isip. It is not simply an emotion which rise unbidden in our hearts. Ito ay isang prinsipyo kung saan sinasadya nating isabuhay o ginagawa natin ito, sinasadya dapat natin itong isabuhay. Ang agape ay labis na may kinalaman sa ating kalooban o yung sarurok ng ating kalooban. It is not an uncontrolled reaction of the heart, but concentrated exercise of the will. Concentrated exercise of the will. Ba? Sinasadya natin ito. Ito ay isang nagmamalasakit sa pag-ibig na kung saan ay nakatuon lamang sa pangangailangan ng iba. Hindi nakatuon sa ating sarili, kundi nakatuon sa pangangailangan ng iba, katulad ng ginawa ng Diyos sa atin. Nangangailangan tayo na tayo ay muling makalapit sa Diyos, and God demanded righteousness. Anong ginawa niya? Ibinigay niya si Hesus Kristo, at kung sino man ang sumampalataya sa Panginoong Hesus, yung righteousness ni Jesus Christ ay ma-impute sa atin, at doon na, meron na tayong muling kaugnayan sa Diyos. Kaya nga ito yung tinatawag na concentrated exercise of will. Di ba? Kahit na siya ay magdusa at mamatay, ang Panginoong Hesukristo, ginawa niya ito dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ginawa niya ito para sa kanyang mga anak. Sa lahat ng tao. Kahit na magdusa, kahit mamatay, kahit dumanak ng dugo, ginawa niya ito para sa iba o para sa atin. Naalala ko tuloy yung nanay ko. No? Magbibigay lang ako ng konting istorya, short story lang. Yung nanay ko, kapag siya ay binibigyan namin ng pagkain, binibigyan namin ng pera, alam niyo ginagawa niya?
Especially yung pagkain. Hindi muna siya kumakain. Tinatawag niya yung kanyang mga apo. Tinatawag niya lahat yung mga nakapaligid na mga apo niya, pinapakain niya muna. At kung may matira, saka lang siya kakain. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganon din ang dapat na inaasahan ng Diyos sa atin. Di ba tayo nga na mga magulang, sino yung mga magulang? Hindi yung magulang sa kundi yung parents. Yon. Baka isipin nyo, magulang. No? Kagulang-gulang naman ito, ginulangan na naman ako nito. Hindi yon. Yung parents, pagiging magulang. Hindi ba tayo mga magulang, kapag may anak tayong may sakit, minsan iniisip natin at sinasabi natin sa Panginoon, Lord, nawa, sana o ako na lang yung nagkasakit, hindi na yung aking anak. Diba? Dahil mahal natin ang ating mga anak. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kahit na magdusa siya, kahit mamatay sa krus ng Kalbaryo, ibibigay niya ang kanyang buhay, iaalay niya ang kanyang dugo para sa ating pagmamahal sa atin. Agape love. Yun ang inaasahan sa atin ng ating Diyos. It does not depend upon the one being loved having to earn such love. It is not an exclusive love, expressed only to select few. O yung tinatawag, namimili lang kung sino yung iibigin natin. Bagkus, ang agape love should be for everybody. Walang pinipili. Kaibigan man o kaaway, kaalyado man o hindi, ito ay isang malawak na malasakit na ipinapakita o ipinadadama sa lahat. Kaya, ang perpektong agape love ay makikita natin sa isang ilustrasyon. Nagsisimula ito sa Diyos ng pag-ibig. Nagsimula ito sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig ayon sa Romans chapter 5 verse 8. Pinutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating lahat noong tayo ay makasalanan pa. Ang kanyang pag-ibig ay isang hindi mapaghihiwalay na pag-ibig. Ano yun? Inseparable love. Ayon sa Romans chapter 8, verse 35 to 39. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ang kamatayan o buhay, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Walang makakapaghiwalay sa atin. Inseparable love. Kahit si Satanas, hindi tayo kayang ihiwalay sa ating Diyos. Yan ay kung totoo tayong mananampalataya. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Evaluate natin ang ating sarili. Ako ba ay totoong sumampalataya sa Panginoon? Totoo ba na tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay? Baka naman tagapagligtas lang ang tinanggap natin, hindi Panginoon ang ating buhay. Sapagkat kung Panginoon ang ating buhay, dapat si Kristo na ang namumuhay sa ating buhay o ipinamumuhay natin ang kanyang mga salita. Namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Sa katunayan mga kapatid, ang kanyang pag-ibig ay isang dakilang pag-ibig na handang iligtas ang mga makasalanan sapagkat ayon sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 7, napakasagana ng habag ng Diyos. No? Napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Binuhay tayong kasama ni Kristo. Binuhay tayong kasama ni Kristo nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Binuhay ang ating espiritu kasama ni Jesus. Complete fulfillment in Christ. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay umabot sa rurok nito sa kanyang anak na si Jesucristo. Dahil ayon sa Romans chapter 8 verse 39, anong sabi? Hindi tayo maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos dahil kay Kristo.
Jesus has fully demonstrated such love in John chapter 15 verse 13. Jesus laid down His life for His friends, for us. Kaya't nakikilala natin kung ano talaga ang pag-ibig kapag tinitingnan natin ang Panginoong Hesukristo. Ayon yan sa 1 John chapter 3 verse 16. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. What a great love. Diba? Amazing love. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kung may nangangailangan, tulungan natin. Magmahalan tayo sa isa't isa katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Mag-ibigan, hindi mag-inggitan, hindi magsiraan. Diba? Magkaisa, hindi magkahiwa-hiwalay, magbigayan, hindi magkanya-kanya, magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo Jesus. Sapagkat mahalaga ang pag-ibig sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Mahalaga ang pag-ibig sa buhay ng Kristiyano. Dahil ito ay isang lugar ng pag-ibig, a place of love, according to Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. It is to be the atmosphere in which the Christian walks. O ito dapat yung nilalakaran natin. We need to be imitators of God and His dear children. Lumakad tayo sa pag-ibig katulad ni Kristo. He loved us and given Himself for us. Ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Isang alay at sakripisyo sa Diyos para sa isang kaaya-ayang amoy. Tandaan po natin, mga kapatid, buhay at dugo ng Panginoong Hesukristo ang ibinigay niya sa atin upang ipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. At ngayon nga, mga kapatid, ligtas na tayo. Ngayon, ligtas na tayo. Diba? Tandaan natin, katulad ng sinabi ko kanina, buong buhay ng Panginoong Hesukristo, ibinigay niya sa atin. Kaya tayo ngayon na mga ligtas na, taas ang kamay, sino yung ligtas na? Huwag kayong mahiya. Dapat pag sinabi sa atin, sino yung mga mananampalataya, sino yung ligtas na, taas ang kamay, dapat tutungtong pa tayo dyan sa upuan. Ako. Kung totoo tayong manampalataya sa Panginoong Hesus. Tandaan natin, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Kaya kung tayo ay mananampalataya, mahiya naman tayo kung hindi tayo tutulong sa gawain ng Panginoon. Ilang oras lang ang hinihingi sa atin. Pwede tayong mag-volunteer, pwede tayong manalangin, ipanalangin ang mga gawain ng Panginoon, ipanalangin yung mga nagvo-volunteer na bigyan ng proteksyon ng Diyos. Ipanalangin, hingi natin ang provision ng Diyos para sa gawain. Nang sa gayon, sama-sama tayo magkakapatid kay Hesukristo. Sabi nga, hindi buong buhay natin ang hinihingi. Konting oras lang. Konting oras lang sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Konting oras lang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Para po ito sa lahat, wala pong exempted, kasama po ako doon. Baptist men, WMU, young adult, youth, nasa ng youth. At doon sa pinaka-espesyal, yung mga gayut. Yung katulad ko na gayut na, mga senior citizen. Mga senior citizen, taas ang kamay. Yan. Sila po yung mga kasama natin sa gawain ngayon. Kokonti lang ang nakikita natin na mga young adult. Kokonti lang ang nakikita natin na mga youth. Kailangan po namin kayo. Dahil mga bata po yung tinuturuan. Oh, kailangan po. Kaya, hindi aksidente na marinig mo ito, kapatid. Kinakalabit na tayo ng Panginoon. Kailan pa tayo kikilos? Kaya yung mga youth, yung mga young adult, mahaba pa ang inyong buhay. Hindi katulad namin, na dito na kami sa departure area. Nasa departure area na kami.
Kaya nga, sabi nga ni Tatay Roger, ilang taon na kayo, Tatay? 83. Tingnan ninyo, 83. Nanggagaling pa ng GMA. Makapunta lamang dito, pupunta pa ng Mahada, pupunta ng Southville. Pag merong gawain dito, pupunta pa dito. Tandaan nyo mga kapatid, ang dami niyang Bible study na ginagawa dito sa atin, sa lugar natin. Kaya mahiya naman tayo. Oh. Hindi po ako exempted doon, kasama ako doon sa sinasabihan na mahiya. Kung si Tatay Roger nanggagaling pa sa GMA, nagagawa niya yon, diba? Nagsasakripisyo. Samantalang tayo dito, lalakarin lang natin. Minsan nga, pagka during ng worship service, Sunday, nauuna pa yan sila ni Nanay Lilia. Nauunahan pa tayo, samantalang tayo andyan lang. Kasi iniisip natin, anyway, ang lapit lang naman eh. Wala pa namang alas 9. 8:45 pa naman. Meron pa akong 15 minutes. Huh? Mga kapatid, kidding aside, yun joke pero totoo po yun. Huh? Totoo po yun na tayo ay kinakalabit na, kumilos na po tayo hanggat may panahon, hanggat may pag-asa, hanggat kaya pa natin. Maraming mga kapatid natin gustong sumama. Pero dahil sa kalagayan ng kanyang health, hindi siya makasama. Ayaw naman natin siyang i-compromise. Alam niyo na kung sino yung binabanggit ko rito. Mula pa noon hanggang ngayon, gustong-gusto talaga niyang sumama. No? Kaya tayo, mga bata pa, sumama na tayo. No? Huwag naman madalas nating makita yung young at heart. Kailangan yung young talaga ang makita natin. Anyway, tuloy tayo. Ba't ba tayo napunta ron? Sabi nga, ilapit natin sa Diyos ang kapwa natin. Ilapit natin sila sa Diyos. Ganon din yung ginawa sa atin ng Diyos. Huh? Recharge nga muna tayo. Akala ko Superman ako, hindi pala. No? Sabi nga, hanggat may panahon mga kapatid, yung agape love na ibinigay sa atin ng Diyos, ibigay din natin sa ating kapwa. Dahil yun ang inaasahan sa atin. Ilapit natin sa Diyos ang mga tao. Mga kapatid, dapat sumunod tayo sa utos ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, dapat sundin natin. Ano ba yung number 1 na command sa atin? Ano yung command sa atin? Humayo. Diba? Matthew 28, 18 to 20. Great commandments. Magbahagi ng salita ng Panginoon. Humayo, sumunod sa inuutos sa atin, mga kapatid. Sumunod tayo. Kaya lang, dalawang bagay yung pagsunod. Nabanggit ko na ito doon sa mga kapatid natin sa baptism. Dalawang bagay po yung pagsunod. Merong sumusunod dahil sinabi ni pastor, sinabi ni deacon, sinabi ni kapatid, kailangan daw akong humayo, kailangan daw akong magbahagi ng salita ng Panginoon. Totoo naman talaga yon. Pero kung sumusunod tayo dahil sinabihan lang tayo, mga kapatid, yung joy na matatanggap natin ay hindi 100%. Pero kung sumusunod tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ano yung ayon sa kalooban ng Diyos? Ginagawa natin o sinusunod natin ang utos sa atin for the glory of God, 100% ang joy. Katulad ni Sister Joy, di ba? Joy ang pangalan niya. 100% ang joy ni Brother Perdy. Diba? Kidding aside, kung sumusunod po tayo ayon sa kalooban ng Diyos,
Ibig sabihin, susunod ako for the glory of God, 100%. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po ay isang paalala sa ating lahat. Kailangan po ang pagsunod natin ayon sa kalooban ng Diyos. Sumusunod tayo dahil mahal natin ang Diyos. Ito ang pag-ibig na nais ng Diyos na makita sa ating lahat. Ito yung pag-ibig na inaasahan ng Diyos sa mga pinili niya. Sino ba yung pinili? Tayo po yun. Dahil sabi ng Colossians chapter 3, verse 12 to 14, this verse tells us that it is to be the tie that binds the garment of Christian is to put on. Ito yung susi. Susi na nag-uugnay sa kasuotan na dapat nating isuot na mga Kristiyano ang buhay kay Kristo Jesus. Sabi din ng 1 Corinthians chapter 16 verse 14, sikapin natin na lahat ng ating gagawin ay gawin natin ng may pagmamahal. Let all that you be done with love. It is to be the universal motive for all that we do. Because according to Galatians chapter 5 verse 13 to chapter 5 verse 13, pinaalalahanan tayo ng talatang ito. Sinasabihan tayo upang pigilan natin ang ating kalayaan bilang mga Kristiyano na maging mapanira at makasarili. Kaya maglingkod tayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kailangan pag naglilingkod tayo, merong pag-ibig. Huwag tayong tumulad na tumutulong lang tayo dahil meron tayong, in the back of our mind, meron tayong ibang motibo. Kaya nga sinabi, kapag nagbigay ang kaliwa, huwag nang ipaalam sa kanan. Huwag tayong tumulad. Maraming patawarin ako, maraming mga politiko, di ba? Hindi naman sa kanilang pera, pero nagpapapicture pa, nag-aabot. Ang laki-laki ng tarpaulin. Project of governor, project of mayor, project ni konsihal, project na kung sino-sino. Pero ang totoo, inuutos lang sa kanila yon na dapat nilang gawin at ang perang ginamit doon ay galing sa ating mga tao. Galing sa tax natin. Diba? Kaya tayo, kapag tayo ay tutulong, agape love. Walang hinihinging kapalit. Diba? Walang hinihinging kapalit. Maglingkod tayo sa isa't isa. Huwag yung maglilingkod tayo dahil meron tayong inaantay na kapalit. Diba? Minsan ganun tayo, hindi po ako exempted dahil naranasan ko ito noon. Tutulungan ko ang isang tao, pero ang nasa isip ko, kapag siya ay inutusan ko, hindi siya makakatanggi dahil mayroon akong favor na binigay sa kanya. Huwag sanang maging ganun ang maging ugali natin, mga kapatid. Dahil sinabi po ng Ephesians chapter 4, verse 15, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, dapat tayong maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Ito ay upang ilarawan natin ang pangangaral at pagtuturo ng pawang katotohanan lamang. Katotohanan lamang ang dapat nating ituturo. Katotohanan lamang ang dapat nating lakaran. Ano yung katotohanan? Ang Panginoong Hesukristo, siya ang katotohanan. Kaya nga maraming na-out of context na ginagamit katotohanan na magpapalaya sa iyo. Because sabi nila, John 14:16. 14:6 ba? 14:16. Medyo na si Pastor, patawarin niyo na ako. Sabi, I am the way, the truth, and the life. No one come to my Father except through me. I am the way, the truth.
Sino yung truth? Si Jesus Christ. Kaya kung wala ang katotohanan sa buhay ng isang tao, yung agape love, hindi niya maipagkakaloob. Ibig sabihin, kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao, hindi niya maibibigay ang agape love. Ang love na maibibigay niya ay merong ibang motibo. Huh? Kaya ngayon mga kapatid, nalaman na natin na mahalaga talaga ang pag-ibig sa buhay ng isang Kristiyano. Mahalaga ang agape love sa buhay ng isang Kristiyano. Ang tanong natin ngayon, ano o paano ang demonstrasyon ng pag-ibig? Yun ang tanong natin ngayon. Ang demonstrasyon ng pag-ibig ay pagpapakita ng pagmamahal. Kanino? Pagmamahal sa Diyos. Talakayin natin muna, mga kapatid, yung hindi wastong demonstrasyon ng pag-ibig o yung pagmamahal natin sa Diyos. Something o yung iba iniisip, we prove our love by shouting from the top o from sa rooftop. Di ba? Minsan, aakyat tayo sa pinakamataas. Sisigaw tayo, Lord, mahal kita. O kaya naman, naglalagay tayo ng mga sticker na ginawa ko na rin dati. Naglalagay tayo ng sticker sa ating mga sasakyan. Para bang ipinapakita natin na mahal natin ang Diyos. Yun ba yung pagmamahal na gusto ng Diyos? Hindi yun. Para lamang itong, sabi nga, para siyang, anong tawag doon? Pagpapakitang tao. Di ba? Pagpapakitang tao. Dahil ang pagmamahal sa Diyos ay yung pagpapakita, pagpapadama ng agape love. Mga kapatid, sabi nga, minsan akit tayo sa tuktok, sisigaw tayo, mahal natin ang Diyos, maglalagay tayo ng mga sticker. Mga kapatid, isaalang-alang natin yung sinabi ng Matthew 7, verse 21 to 23. Ano po yung sabi? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit, kundi yung mga taong sumusunod ayon sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino ba yung taong sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ito po yung mga tao na gumagawa o nagsasalita para sa kalawalhatian ng Diyos. Hindi para sa sarili. Sabi ko nga kanina, sumusunod tayo for the glory of God. Hindi tayo sumusunod dahil sinabihan ako. Susundin ko to, gagawin ko ito for the glory of God. Kaya lahat ng iisipin natin, sasabihin o kikilusin natin, dapat for the glory of God. Parang yung mga anak natin, pag inutusan natin sa bahay, may padabog-dabog pa, nagwawalis, tapog. Ako na naman, ako na lang ang laging nakikita. Mga kapatid, sumunod na rin lang tayo, gawin na natin ang maayos. Wala na yung padabog-dabog. Nakita natin mga kapatid yung hindi wastong pagmamahal sa Diyos. Ngayon naman, tingnan natin ang tamang pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ito ay matatagpuan natin sa John chapter 14, verse 15, verse 21, verse 23, and 24. Ang tamang pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos ay yung tumutupad sa utos ng Diyos at sa kanyang mga salita ayon sa kalooban ng Diyos. Tumutupad at sumusunod sa utos ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. For the glory of God. Ayon din naman sa 1 John chapter 4 verse 21, verse 20 to 21, ang pagpapakita rin ng pag-ibig sa Diyos ay dapat umiibig din sa kanyang mga kapatid. Diba? Dapat umiibig sa ating mga kapatid. Katulad ng binanggit ng ating worship leader kanina. Kung napopuot tayo sa ating mga kapatid at hindi natin sila kayang ibigin, ibig lang sabihin nito, hindi rin natin kayang ibigin ang Diyos.
Maliwanag ang sinabi ng 1 John chapter 4 verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang Diyos nga na hindi natin nakikita ay hindi natin kayang ibigin, how much more yung nakikita natin? Di ba? Kaya kung ang Diyos na hindi natin nakikita ay iniibig natin, kaya rin nating ibigin ang ating kapwa. Kahit hindi kaibig-ibig, kaya nating ibigin. Dahil tayo mismo ibinigay ang agape love ng Diyos sa atin. Do we really love God? Mahal ba natin talaga ang Diyos? Amen. What is our attitude toward keeping His commandments and loving the brethren? Ano pa ang demonstrasyon ng pag-ibig? Ipinapakita ang ating pagmamahal sa tao, pagpapakita ng pagmamahal sa mga kapatid kay Kristo. Meron ba tayong pagpapakita ng pagmamahal kay Hesus Kristo? Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 11, we can say on this verse that love for one another is fundamental to the doctrine of Christ. Ito po yung pundasyon. No? We best demonstrate our love toward our brethren by helping them when they are in physical need. Ano-ano ang mga ito? Kailangan ng pagkain, kailangan ng trabaho, kailangan ng kalinga, sa mga emergencies, at mga kahalintulad nito. Also, helping them in spiritual need. Diba? Kapag mayroong mga kapatid na nanghihina, kailangan ng encouragement, kailangan natin tumulong. Discipling, teaching, training, at mga katulad nito. Pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagtupad sa kanyang mga utos. Ito yung tamang demonstrasyon ng pag-ibig. Ano yung ibig sabihin nun? Nag-evangelize, inaayos ang ating pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, mananampalataya na tayo, tandaan natin, ang banal na Espiritu ay nananahan sa buhay natin. Kaya wag nating bigyan ng ang tawag nito? Kapighatian. Diba? Wag nating bigyan ng kapighatian ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Anong ibig sabihin nun? Kailangan ng pamumuhay natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat sumusunod tayo sa ipinag-uutos ng Diyos. Sumusunod tayo for the glory of God. Hindi for the glory of pastor. Hindi for the glory of Lord's Epistle Baptist Church. Hindi for the glory of mga kapatiran. Kaya dapat for the glory of God ang pagsunod natin. Kaya mga kapatid, it's about time. Gising na tayo. Sabi nga nung isang programa, hoy, gising! Baka natutulog pa tayo sa pansitan. Gumising na tayo. Ano pa yung demonstrasyon ng pag-ibig? Showing love toward those who are not Christians. Pagpapakita ng pagmamahal sa mga hindi Kristiyano. Kaya nga tayo ay humahayo. Sabi po ng Luke chapter 6 verse 27 to 36. Mahaba-haba yan. It summarizes that our love for others must go beyond loving those who love us. Anong ibig sabihin? Ang ating pag-ibig para sa iba ay dapat mas higit pa sa pagmamahal na ibinibigay natin doon sa mga nagmamahal sa atin. In other words, mahalin o ibigin ng hindi kaibig-ibig. Love your enemy. We need to demonstrate our love because we are truly the children of God. Amen? We are the children of God. At ito yung inaasahan sa atin ng Diyos. If we are truly the children of God, dapat nagpapasakop tayo sa Espiritu ng Diyos. Dapat
ipinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Mula sa pag-ibig, dapat tayo ay gumagawa ng mabuti sa mga napopuot sa atin. Gawa natin ng kabutihan yung mga napopuot sa atin. We bless those that curse us. Yung mga nagka-curse sa atin, i-bless natin. Kaya yung mga driver dyan, isa na ako doon. Pag may nag-cut sa atin, bless you, kapatid. Huwag tayong magalit. We bless those that curse us. Ipanalangin ang mga nangaapi sa atin. Yung mga umaapi sa atin, ipanalangin natin. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil hindi tayo katulad ng mga nangaapi. Diba? Yung mga umaapi sa atin, yung mga kumakalaban sa atin, huwag nating kalabanin. Kapag may gumawa ng masama sa atin, huwag nating patulan. Ipanalangin na lang natin, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil binibigyan tayo ng kaliwanagan na ito ay hindi tamang labanan. Dapat ipinapanalangin. Gawin natin sa kanila ang nais nating gawin sa atin. Kung ano yung gusto nating gawin sa atin ng ating kapwa, gawin din natin. Kung gusto nating tayo ay irespeto, tayo dapat ang unang magbigay ng respeto. Ba? Kailangan natin na ayusin na natin ang ating buhay. Dapat magkaroon na tayo ng realization. Anak ako ng Diyos. Tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kaya dapat si Jesus na ang Panginoon ko. Si Jesus na ang buhay ko. Tandaan natin, binili tayo ng dugo ni Jesus. Malaking halaga ang ibinayad sa atin. Kaya gumising na tayo. Treat others katulad ng pag-treat sa atin ng Panginoon nating Diyos. Sabi nga, treat them as our Father in heaven treated us. Mga kapatid, ang lahat ng pinag-aralan natin sa umagang ito mula sa Agape Love, ito yung ipinadama o ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Ang agape love na ito ang nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay. At dapat natin itong nilalakaran o isinasabuhay upang maging katulad tayo ng Panginoong Hesukristo. Naway na pagpala tayo sa umagang ito, sa Diyos po lahat ng papuri. At sa atin pong pagwawakas, anong sabi? Hindi tayo dapat magtaka na ang isang gumagawa ng bunga ng Espiritu ay nagpapakita ng virtue ng pag-ibig sa kanyang buhay. Ipinakita ng Ama ang pag-ibig sa pag-aalay ng kanyang pinakita ng Ama ang kanyang pag-ibig sa pag-aalay ng kanyang anak bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang anak, si Jesus, ay nagpadama ng pag-ibig nang siya ay nabubuhay at nang siya ay namatay para sa atin. Ipinakita rin ng Espiritu ng Diyos kung ano ang pag-ibig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ba yung isang ipinanganak ng Diyos at ang paglakad kasama ng Espiritu ng Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa niya sa loob ng kanyang puso. Kaya nga, sabi nga sa number 2, kahit na napakahusay na natin sa bagay ng pag-ibig, halimbawa, talagang yung pag-ibig, pinapadama natin. Kailangan nasa isip din natin, palaging may paraan para sa paglago. Mas lalo pang lumago ang agape love sa buhay natin. Makakababasa nyo yan sa 1 Thessalonians 4:9-10. Ganon din, laging may pangangailangan para sa panalangin tulad nito. Kailangan ipinapanalangin natin, Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po ako na yung pag-ibig na ipinadama mo sa akin, ng pag-ibig na ibinigay mo sa akin, ay ginawa, ganon din ang maibigay ko sa aking kapwa. Tandaan natin mga kapatid,
Anak tayo ng Diyos. Amen? Sino mga anak ng Diyos? Yan. Dapat pag sinabi sino mga anak ng Diyos, taas agad ang kamay. Tayo ay nagsasalita tungkol sa mangamangang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang tanong natin ngayon, di ba, naalaman na natin yung agape love. Ang tanong natin ngayon, tumugon na ba tayo sa kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos? Tinugon na ba natin sa buhay natin yung kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos, yung agape love na ibinigay sa atin ng Diyos, tinugunan na ba natin sa ating buhay? Anong ibig sabihin nun? Sumunod na ba tayo ayon sa kanyang kalooban? Kung hindi pa tayo tumutugon sa kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos, ito na kapatid ang tamang panahon. At kung wala pa sa atin si Kristo Jesus, ito na yung tamang oras. At kung sumampalataya na tayo kay Jesus at hindi pa tayo sumusunod ayon sa kanyang kalooban, ito na yung tamang oras, mga kapatid. Kung hindi pa tayo kumikilos sa gawain ng Panginoon, ito na rin yung tamang oras. Narinig na natin. Marami na tayong napag-aralan, marami na tayong narinig. Kailan pa tayo tutugon? Kailan pa tayo kikilos? Kung huli na ang lahat? Mga kapatid, ito ay isang paalala sa ating lahat. Paalala po ito sa ating lahat. Kumilos na tayo habang may panahon pa. Huwag na nating antayin na mawala na yung panahon para tayo ay hindi kikilos. Kilos na tayo. Mga young adult, mga youth. No. Hey, hello. Yan. Di ba? Kailangan namin ang mga youth at mga young adult. Di ba? Tandaan nyo, ang mga lolo't lola ninyo, mga flawless dati. Ngayon, hindi na flawless. Pero okay lang yon. Dahil ginagawa natin ang dapat nating gawin for the glory of God. Amen? For the glory of God. Diba? Kaya kung hindi pa natin ginagawa o hindi pa tayo nagvo-volunteer o hindi pa tayo kumikilos, it's about time. I-recommit natin ang ating sarili. Alam ko, gustong-gusto na natin, pero mayroong pumipigil sa atin. It's about time. Mag-recommit tayo ng paggawa o pagsunod sa Diyos. Okay? Sa mga nais na mag-commit ng kanyang sarili para sa gawain ng Panginoon, iyuko po natin ang ating ulo at tayo po ay mananalangin. Okay? Hindi ko na kayo patataasin ng kamay. Alam ko, sa puso ninyo at sa isipan, gusto nyong sumunod ayon sa kalooban ng Diyos for the glory of God. Let us pray. O aming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po. Salamat po sa paalala mo sa aming lahat. Salamat po sa iyong salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po sa banal na Espiritu na siya pong nagpaunawa sa amin. Salamat po sa agape love na ibinigay mo po sa amin. Maraming salamat po. Sa oras na ito, tulungan mo po ako. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi po namin kayang mag-recommit ng aming sarili kung wala ka. Hindi po namin kayang mag-isa to. Kaya dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang humipo sa bawat isa sa amin. I-convict mo kami, Panginoon, na kami po ay sumunod sa iyo. Tulungan mo kami ng aming buhay, i-recommit namin sa iyo, Panginoon, for your glory lamang, hindi po para sa amin. Hindi po para kung kanino lamang, bagkus ito po ay para po sa inyong kaluwalhatian lamang. Maraming salamat po. Dalahin ko, Panginoon, na patuloy mo po kaming paalalahanan. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong palaging magpaalala sa amin kung ano ang dapat naming gawin para po sa iyong kaluwalhatian, Panginoon.
Bigyan mo po kami ng lakas ng pangangatawan. Higit sa lahat, bigyan mo kami ng lakas ng aming buhay espiritu. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay lumago sa iyong salita, lumago kami sa aming pananampalataya, at lumago po kami sa pagbabahagi ng magandang balita sa aming kapwa. Maraming salamat po. Nawa ikaw po ang aming naitaas, ikaw po ang aming nadawalhati, at nabigyan ng kaluwalhatian at kapurihan sa umagang ito. Purihin po kayo magpakailan paman. Ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Sa Diyos po lahat ng papuri, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. To God all be the glory. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayun. Sige po, tayo po tayo para sa pagbasa ng offertory verse. Matatagpuan po ito sa Malakias 3, 10 hanggang 12. Mahirap magtagalog. Ito po ang sinasabi. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Ay, mali po. Sorry. Wrong number. Malakias 3:10-12. Ibigay po ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirhan ang lupain ninyo. Makakaupo na po ang lahat at mananalangin po ako. Aming dakilang Ama sa langit na tunay na sagana ako magpala, Panginoon, sa iyong mga anak. Gaya po ng mensahe mo sa mga Israelita, sa paggamit mo kay Malakias ay nukuha po namin ang prinsipyo ng pagkakaloob, Panginoon. Tunay, Lord, na mahal mo ang iyong mga anak, Panginoon, at lagi mong gustong bigyan ng pagpapala, Panginoon. Gusto mo lamang, Panginoon, kaming hamunin na tunay na sumamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. At ngayon nga po, ay pagkakaloob po namin ng masaya at may pagsamba sa iyo ang aming mga ikapo at kaloob, Panginoon, sapagkat sa isang buong linggo ay pinatunayan mong muli, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng aming mga hindi lang pangangailangan, kundi mga pinapanalangin sa iyo, Panginoon, na mga ibig naming matamo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, dear God. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat, Lord, sa mga material na pangangailangang ibinuhos mo sa amin sa buong linggo, Panginoon. Maging sa inspirasyon, Panginoon, na matumulong sa aming kapwa, dear God. So salamat, Panginoon, at tunay, Lord, na pinagpapala mo ang LEBC, na tutugunan, Panginoon, ang mga pangangailangan, lalo na po sa pagmimisyon, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Lord, na magkaroon ng puso sa pagtulong sa pagmimisyon, Panginoon. Hindi man pisikal, ang pagkakaloob po, Panginoon, para sa mission, dear God. So salamat, Lord, at napakabuti mo, Panginoon, at tunay na sinasamba ka namin at binibigyan ng lahat ng papuri habang kami po ay magbibigay ng aming mga ikapo at kaloob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating closing song, awitin po natin ang Find These People.
Puro voice pa ito. We'll bring names on the story of that narrow road, and those who come before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a sustaining testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, leading us behind us, their heritage of faithfulness, but small true godly lives. Oh, may all come behind us, find us faithful. May the fire of Holy Ghost light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Inaanyayahan ko po ang lahat ay tumayo. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sit through all we've left behind, may the peace that they discover and the memories stay uncovered become the light that leads them to the road which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of Holy Ghost light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who comes behind us find us faithful. May the fire of Holy Ghost light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Manatili po tayong nakatayo Amen. para po sa ating closing prayer. Mga kapatid ko, yuko po natin ang ating ulo para sa closing prayer. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa pagkakataong itong pinagkaloob mo sa aming lahat na nakarating kami rito sa bahay Manambahan upang pasalamatan ka at pagsaluhan namin ang mensaheng narinig namin sa umagang ito upang sa ganun, Lord, ay tumimo ito sa aming mga puso at isipan at maibahagi rin namin sa aming kapwa, sa aming pag-uwi sa umagang ito. Lord God, patatagin mo ang bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo upang sa ganun, Lord, ay maging matibay ang bawat isa sa mga pagsubok na aming kinakaharap sa araw-araw. Maraming salamat sa kabutihan mo at sa buhay na patuloy mong pinahihiram sa bawat isa sa amin.
Thank you so much. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Awitin po natin ang doxology. Unto the Lord Almighty be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Unto the Lord our Savior be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos, maaari na po kayo maupo. Tawagin po natin ang ating worship leader para po sa mga announcements. Ayan. God is good. All the time. Magpalang umaga po sa atin lahat. Dadako po tayo sa announcement. Ayan. Welcome to our first time guest, Cheska Javier. Sino po? Pakitayo naman. Ayan. Welcome to our first time guest, Crisel Santos. Ayan. Magandang umaga. Sunday worship attendance, adults 102, guests 2, kids 18, total 122. Sa happy birthday po, kung sino-sino po ito, ating pong babanggitin. August 10, Ana Rose Mahilom. Happy birthday po. Happy birthday. August 15, hindi ko pa po nababanggit yung pangalan. Babanggitin ko pa lang po. Kelly Chongson. Happy birthday, kapatid. August, ano ba yan? 16. Malabo na panangin. Eden Yadaw. Sister, happy birthday. Ayan. Next Sunday participant. Worship leader. Ayan. Bilas ko po ito. Si Brother Perdi Pitarje po. Brother Perdi, kaway naman. Sabihin, wala ka dyan.
Operatory reader and prayer, Sister Rachel Chan. Sana magaling ka na po para closing prayer, Brother Albano. Bro, ikaw Marshall, Brother Judy Monteo. Next Sunday participant, ushering greeters, Brother Rudel and Sister Rose Imbing. Wala. Saan yun? Hoy! Presider po, ang inyong lingkod, Brother Joy Santoña. BOT meeting after Sunday school. Wala na ba? Okay na. So, let's proceed na po to ating Sunday school. Okay. Yeah, wala pong uuwi. Yan. Okay po, 5-minute break po muna. Sige po.